Si Bay kanina talagang nahihina siya mga ka-business. Nahihina talaga siya kanina. Para siyang, alam niyo yun, yung ano niya talaga kanina, alam niyo yung bitaw niya ng salita kanina, ramdam ko talaga yung ano niya mga ka-business, yung takot niya, yung takot talaga, natatakot siya sa naging ano niya, sa naging siguro may nakakaramdam ka ba ng takot pa? Kaya nga, tinatatanong nga nilang maayos, nakakaramdam ka ba ng takot kasi bigla kang nag-ano kanina. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. Ayun, good morning po mga ka-business namin minamahal. Ayan. It's oras na ba? 7:23 po ng umaga mga ka-business. At ayun, may nabasa kasi ako sa comment na every morning, di ba, sabi ko nga po, every morning, i-check yung BP ni guys. So, ayan po, check po natin ngayong umaga pag-isip. Kung kumusta po ang kanyang BP. Halika pa. Sabi ka. Check ulit tayo. Ito ang gagawin natin na kanya. Ano mo kasi, inang ka mo kasi. Tumigil ka nga, usok ka rito para yung ganun mo yung ano mo. Ano na natin mga ka-business kasi pasensya na po kayo sa mga itsura na nagkagigising lang po. Good morning ka naman. Uy, wala na. Diba? 1,000 over 600. Tawag man din kasi ka na ba ito. Diba, mistress? Yan, mahaba. Mahaba siya mga ka-business so far. So, goods yun pa. And bumababa naman siya mga ka-business. So, kailangan lang talaga Yung bato ko, di mo ibibigay. monitoring. Hinan mo nga ako pa. Kailangan lang talaga monitoring. Monitoring lang mga ka-business. So, ayan. Ito po muna ang update ngayon dahil magre-ready po kami. Dahil, ano naman po, magpapaano naman po si Bay. Laboratory naman po siya ngayon. Hanggang 10 naman po yung ano niya, yung sa fasting niya mga ka-business. Kasi 10 to 12 hours yata yun eh. Nakalagay. So, papalab kami ngayon. Ayan, para malaman din natin yung result. Business.
Sana talaga. Hindi ganun kataas yung kriya niya. Sana. Ayan. So, balikan po kayo mga ka-business. Ano muna kami. Magre-ready lang po. Ayun o mga ka-business, kakauwi lang po namin galing sa pagkuha ng laboratory. Kami lang po muna kumuha ni Bay kasi dyan lang naman po sa labasan mga ka-business. Doon na kami nagpakuha, dyan lang. Hindi na po namin inano sila ate kasi may lakad din po kasi sila ngayon. Pero sasama sana kanina si ate. Nakabihis na nga, nakaligo na, nagpunta dito. Sabi ko, kami na lang, dyan na lang kami sa labasan para mas malapit at saka hindi rin tayo maano sa oras. So, dyan lang po kami mga kabisnes, dyan lang kami nagpakuha ng laboratory. Kasi meron na po malapit dito paglabas mismo ng gate. Ayun na po yun. So, wala naman po problema kasi naman po si Bay, nag-tricycle kami at saka dahan-dahan lang naman din po. Sinabihan ko naman yung driver na dahan-dahan lang. So, hindi siya tagtag kasi katulad na din nung sumama si Bay kay Bornok nung nakaraang linggo. Angkas lang po siya mga kabisnes. So, ayun. Ang dami pala neto. Mali, pati yung inano ng babae kahapon. Mali yung mali yung inano ng doktor kahapon. Ay, nung cashier doon sa BMB. Kasi pinaano ko kasi ito mga kabisnes, pinapresyohan ko. Ngayon, mali po yung pagpipresyo niya kasi umabot siya ng, ang kahapon kasi, ang presyo niya kahapon is 1.3. Umabot pala to ng 2.1 mga kabisnes. So, malaki yung pinakuha sa kanya CBC, creatinine, BU, ayaw ko to, Viped profile, SGPT, FBS. Hindi talaga, iba talaga ang ng doktor, so hindi ko maintindihan. So, ayun, ito yung binayaran namin mga ka-business. Tapos may another test pang gagawin. Para malaman kung ano yung reason. Bukas naman po yun namin gagawin. Yung isang test. Yun naman, hindi naman siya required na hindi na siya required mag-fasting para bukas. Tapos, mamaya mga kabisnes, aanuhin ko po kayo kasi talagang nai-stress ako. Nai-stress ako. Hoy, hindi pala yung apple, umaga lang yung kinakain ha. Hindi sa gabi. Opo. Ayun, Ayun, may kukunin pa pong ibang test sa kanya mga ka-business. Sorry po hindi ko pa po kasi talaga mga kabisnesin ko na parang nai-stress din ako kasi alam ko hindi dapat pero ayun nga, pagdating namin dito sa bahay si Bay ano ba namang klaseng buhay ito, sabi niya. Ano ba namang klaseng buhay ito? Daming sakit-sakit sa sabi niya. Hindi na lang kunin agad. Kami pang 50-50. Sabi ko, hindi ka naman nag-50-50. Parang yun po yung niya mga kabisnes yun yung inano niya na sinabi niya kanina. Kaya parang din ako kasi
sabi ko sa kanya, mahirap, pero magpasalamat ka pa rin. Buhay ka. Sabi niya, buhay nga. May sakit naman. Sabi ko, hindi naman ano yan eh. Tsaka, hindi naman ibibigay ng Diyos yung ganong pagsubok kung hindi namin kakayanin. So, mahirap lang talaga mga kabisnes, mahirap pagka ganito. Kasi, nga, may gagawin pang test ulit. Pagkakuha namin ng result niyan, may gagawin uling test. Tapos, ipapabasa namin by Monday ulit. Kasi yung nepro nila is every Monday lang po. So, yun, ipapabasa namin. Tapos, doon malalaman kung ano yung reason kung bakit siya merong hematoma. Tsaka yung sakriya niya. Yun yung mga test na gagawin. Gusto kaming isama nila, Paps, para siguro maano. Pero, para sa akin, sabi ko, hindi po muna, Paps, kasi ayun nga, yung paa ko, sakit. Tsaka, hindi ko na alam mga ka-business. Huwag ka na nga mag-ano pa. Huwag mo ipakita sa akin na ganyan ka. Ang panghihinaan ka, mas lalo ang panghihinaan. Magpasalamat na lang tayo kung buhay ka eh. Salamat na lang tayo na ano. Tsaka huwag kang mag-isip ng negatibo, wala pa kang resulta eh. Ganyan ka na. Ayun, balikan ko po kayo mga kabisnes. Ayun mga kabisnes, yung kinuha pala. Pasensya na kayo, taging ano lang ako kanina kasi parang bigla kasing nanghina si Bay kanina. Pero ayan, nakakausap ko naman na po mga kabisnes. Na iyan ako naman sa kanya. Medyo okay naman. Konting paliwanag lang din talaga kasi syempre, kahit naman siguro sino, di ba? Pag nagkaroon ng sakit talagang, alam mo yun yung pakiramdam na siguro may nakakaramdam ka ba ng takot pa? Siyempre, nagkaroon ng takot, marubot. Kaya nga, tatanong nga ng maayos, nakakaramdam ka ba ng takot kasi bigla kang nag-ano kanina? Kaya nga tinatanong kita kasi sinabi mo kasi sa akin nung isang araw, hindi ka natatakot, di ba? Kaya nga tinatanong kita. Pasensya na kayo mga kabisnes na kasi isang sign daw po isang ano daw po talaga ng sakit niya, lalo na sa mataas ang creatinine. Is yung ganyan po, mainitin ang ulo, biglang nagagalit. Naiintindihan ko na po at nasanay naman ako kay Bay. Ganun po talaga siya. So, ibig sabihin pala nun mga ka-business, yung ganyan pala niyang bigla-bigla siyang sinusumpong o tinutopak is dahil sa masyadong mataas yung creatinine niya. Ngayon, naiintindihan ko na po. Pinaliwanag din po sa akin yung nininang kahapon. So, ayun nga. Ang kinuha po namin kanina is Wellness D. Package D siya. Ayun po, Wellness D po siya. Package D. So, it means CBC, PC, lipid proof, urine, FBS, BAN, CREA, uric, SGPT, SGOT, HbA1c, Na, at saka K. So, yun yung kinuha sa kanya kanina, mga ka-business. Ang ibig sabihin nito, wait lang, i-search natin. Talagang gamit na gamit si, mga ka-business, si
talagang gamit na gamit si ah ChatGPT. Wait lang. So ano siya, ang CBC is complete blood count, sinusukat ang red blood cells, white blood cells at platelets para sa anemia, infection or etc. Kasi kailangan pong makita kung may infection ba siya mga ka-business. So PC or platelet count, bilang ng platelets, importante sa clotting ng dugo. Yun nga, dahil nga meron siyang hematoma. Lipid profile, cholesterol levels, good at bad cholesterol, triglycerides, yon. Sugar or diabetes, FBS, yun yung fasting blood sugar level habang walang kain, pang-check ng diabetes. HbA1c, glycated hemoglobin, average blood sugar mo sa nakaraang 2 hanggang 3 buwan. Kidney functions, BAN, yun yung blood urea nitrogen. Check kung maayos ang kidney. Creatinine, isa pang test para sa kidney function. Uric acid, UNC, uric, mataas nito, pwedeng magdulot ng gout. Liver function, SGPT, ALT, enzyme sa atay, SGOT, AST, enzyme din sa atay. So far naman, nakita naman sa CT scan niya, normal naman po yung liver niya at iba pang organs niya mga ka-business. So, ang iba pa is urine analysis, check ng infection, kidney issues, etc. Na or sodium, electrolyte sa katawan. K, potassium, electrolyte na malaga sa puso at muscle. So, ang summary po nito, ito ay general check-up package para makita ang dugo, asukal, cholesterol, kidney, liver, electrolytes. So, yun yung kinuha or yung pinatest namin kanina mga ka-business. Ayun, nagawa naman namin. Ayun, bukas na lang malalaman kung ano yung resulta mga ka-business. Talagang si Bay kanina, talagang nanghina siya mga ka-business. Nanghina talaga siya kanina. Para siyang, alam niyo yun, yung ano niya talaga kanina. Alam niyo yung bitaw niya ng salita kanina. Ramdam ko talaga yung ano niya mga ka-business, yung takot niya, yung takot talaga, natatakot siya sa naging ito nga kasi, ayun nga, sabi ko sa kanya, pagtapos nito, may gagawin pa ulit na test. Yun naman yung bukas, pagkakuha namin ng result, so bukas naman ulit yung isa pa. Tapos, pagtapos ng isang result, so yun yung namin sa Monday. Napabasa naman namin sa sa tawag dito, Nepro. Mahirap talaga mga kabisnes, sa totoo lang, ang hirap-hirap po. Hindi ko alam, hindi naman sa mga kabisnes, pero ayun nga, sabi ko nga kay Bay kanina, kasi yun nga, pinagkaloob din ng sponsor mga ka-business kasi nagastos na rin po talaga namin sa totoo lang. Dito nga sa pagpapacheck up kasi nga wala pa naman din sahod, hindi pa pumapasok yung sahod. So, sa third, na umabot po na ang natanggap po namin total 3 plus 1 plus 15 plus, wait lang po mga ka-business, plus 5 plus 5 3 plus 2 8 plus nasa 34 na po mga ka-business. Kaya lang, syempre, minus natin yung 13 minus kahapon, tapos ngayon, tapos sa gamot, as in na lang siya mga ka-business, sakto na lang din talaga siya sa namin, ayun nga kasi bumili po ako kahapon, di ba po ng tapos
Nagbili rin po ng prutas-prutas si Bay, gulay, isda. Yun din. Ang sabi din ng ano talaga mga kabisnes, ang sabi talaga ng doktor or sabi sa akin, more on ano talaga siya, green leafy vegetables, so juice, yun. So far naman, sa ngayon, kanina pala, umihi na naman siya ng, ganun na naman yung ihi niya mga ka-business. Kaya nung nag-test kami, iba, ang kulay ng ihi niya kanina is parang dugo. Kanina. Inihi niya kanina dun sa clinic. So, hindi ko ano mga ka-business eh. Hindi ko alam eh. Naguguluhan din talaga ako sa totoo lang. Gulong yung utak ko. Hindi ko alam kasi, ayun nga ito namang sa sahod namin, syempre, hindi naman siya ganun din kalaki. Ngayon, so, babawasan ko na pambayad namin ng motor, home credit, bills, ayan, tubig, kuryente, syempre yung internet namin kasi nga ito yung ginagamit din namin para makapag-upload ng mas mabilis, para hindi rin gaanong mapuyat. Yun. Hindi ko alam. Tapos bibili ulit kami ng gamot. Yun yung isa sa nagpaano talaga sa akin mga kabisnes ngayon, yung parang nakapagpahina sa akin. Kasi talagang hindi madali yung gamutan mga kabisnes. Ito palang laboratory niya, hindi pa kasama na naman. Iba pa yung consultation fee ulit. Tapos, ayun nga. As in wala, hindi ko na alam. Pero nagpapasalamat po ako kasi marami pong nagpapaabot ng pagmamahal. Ayun, maraming salamat po sa inyo sa mga nagpaabot. Diyos na pong bahalang magsukli po sa lahat ng kabutihan niyo po sa aming mag-asawa, sa aming pamilya. Talaga pong kung ipagpapalit ko yung ayoko po talaga ng ganito, sa totoo lang. Yung makita kong ganun si Bay kanina, sabi ko nga sa kanya, mas lalo akong nangihina pagka ganun pa. Mas nangihina ako. Kasi alam niyo yun mga kabisnes, yung pakiramdam na sasabihin niya, ang sakit sa loob nun, nung sasabihin niya na, bakit pa binigyan ng sakit? Ganyan, ganun. Di na lang daw diretsong mamatay, ganun. Ang nun mga kabisnes, parang dinudurog yung puso ko kasi alam ko na siya, na na naman yung utak niya. Ayun. Ano lang talaga, kailangan palakasin yung loob niya. Yun lang, kailangan palakasin yung loob niya. Yun naman ginagawa ko sa kanya mga kabisnes, kinakausap ko lang siya, nang maayos, nilalambing ko siya. Ganun yung way ko para mapaano siya, mga kabisnes, mapakalma siya. Nilalambing ko siya, kinakausap ng maayos. Kasi hindi naman talaga madali mga ka-business tanggapin. Ganon, ang dami-daming test na gagawin. Sabi nga niya, pagtapos ng TB, ito na naman, ganyan, ganon. Eh kung wala tayong magagawa, kasi naging abusado din naman kasi tayo sa katawan eh. Hindi naman natin pwedeng ipagkaila yun na naging abusado tayo sa katawan. Pero para pasasaan ba? 'Di ba? Pasasaan ba matatapos din lahat ng to, lalagpasan din namin lahat ng to. At salamat po sa inyo mga ka-business dahil hindi po kayo nagsasawang syempre gabayan kami. Hindi po kayo nagsasawa na alam niyo yun, abutan kami ng pagmamahal.
Hindi po kami nanglilimos mga ka-business, hindi po. Yung mga nagkakaloob po sa amin ng pagmamahal, na gusto po nilang makatulong sa amin. Talagang ngayon, inano ko talaga na kay Bay na kailangan maging wais talaga sa lalo na ganito lang din yung kinikita namin sa ngayon. Kailangan maging wais sa mga pagbili-bili mga ka-business. Ngayon wala naman po ako ibang binibili kundi yan, prutas, apple, dahil si Kuy Kuy kumakain din naman siya. Tapos, ayan, gulay. Ayun. So, hanggang dito na lang po muna mga ka-business. Balikan ko po kayo mamaya-maya at painumin ko lang po ng gamot si Bay. Ano mga ka-business, sensya na po kayo at ayan, tapusin na natin yung sa vlog. Ayun po, marami pong nagsasabi mga ka-business na dapat daw i-stop na diba yung soft drinks. Opo, sinabi ko naman po din yan nung nakaraan na simula po nung nangyari yung aksidente po, hindi na po umiinom si Bay ng Cobra. Yung sa sigarilyo po, paunti-unti naman po at saka wag nyo lang po sanang gustuhin biglain kung tanggalin yun dahil baka yung kayong mas makapag sa kanya mga ka-business. Kasi ngayon naman ang nagagawa niya na lang is 2 stick kasi yun yung pinag-usapan namin dalawa. Yun yung pinapaano ko sa kanya na magle-less na po sa pagsisigarilyo. Hindi po natin agad-agad maitatanggal yun. Kahit naman po sinong tanungin natin, sabihin nyo pa po na mag-candy. Yes po, andun po yung katotohanan, mag-candy or pero hindi pa rin po maiaalis na talagang aanuhin nila yun. So kahit at least paunti-unti, mga kabisnes namin minamahal, matatanggal niya yung pagsisigarilyo. Paunti-unti po. Huwag nyo lang po siyang madaliin dahil mahirap din po sa kanya mga ka-business kung alam nyo lang yung kanina na siya, first time ko siyang narinig ng ganong pananalita na parang nawalan siya ng pag-asa. Alam nyo yun mga ka-business, bilang hindi natin may iwasan sa kanya kasi nga siya yung may nararamdaman, may sakit na ganon. Ngayon, pinipilit ko siyang inaano mga kabisnes, iniintindi ko talaga. Mahirap po, alam nyo sa part ko, mahirap mga kabisnes kasi alam nyo yun, yung ugali niya talaga na mabilis siyang magalit. As in, siya mga kabisnes, alam nyo yung konting bagay, tinatanong ko sa kanya, tapos yung pagsagot niya, paangil, lahat yun mga kabisnes, inano ko katulad kanina, di ba? Parang na naman siya, yung pabalang siya sumagot. Ganun po siya mga kabisnes. Nagsimula po yan, maging ganun siya nung, alam niyo yung may TV siya mga kabisnes. Yun pala, kasama pala ng mataas ang kriya, is, mainitin ang ulo, nagiging mainitin daw talaga ang ulo mga kabisnes. So ngayon, mas naiintindihan ko yung sitwasyon niya. Although may times talaga na siguro tao lang din po kasi ako, hindi naman po sa lahat ng oras mga kabisnes na alam niyo yun, okay rin yung pakiramdam ko. So napag-anuhan ko talaga siya, napagsasabihan ko siya or alam niyo yung nauubusan din po ako minsan ng pasensya, pero andun pa rin po yung katotohanan na kahit ganun po nangyayari na minsan nauubusan ako ng pasensya, nilalambing ko pa rin siya mga ka-business para lang din kasi yun yung nakasanayan namin at saka hindi na rin kasi mga ka-business na alam niyo yun yung pagka nag-aaway
patatagalin, ganun, hindi naman nakatulad dati talaga. So, ayun, at huwag po kayo mag-alala sa soft drinks, sa Cobra, wala na po, in-stop niya po niya. Yun lang talagang mahirap sa kanya yung sa sigarilyo kasi hindi agad-agad talaga matatanggal. About naman po sa foods, ano po siya mga ka-business, yung ano ba tawag dito, lahat po ng pagkain niya is minomonitor ko naman po bago ko siya pakainin sa isang pagkain na gusto niya. Sinesearch ko muna kung po pwede o hindi, tapos nagle-less na din sa salt, no? Hindi na rin po siya tapos hindi ko na siya pinag-ano ng mga toyo, ganun. Wala ngayon mga kabisnes, talagang more on talaga kami. Kaya yun, hindi po madaling gawin, pero alam ko pinipilit niya mga kabisnes na magawa yung mga sinasabi ko sa kanya. Nakikita ko naman na kahit ano po siya nagrereklamo, ginagawa naman niya. Hindi niya lang siguro talaga matanggap agad-agad sa sarili niya mga kabisnes. Alam niyo yun. Tsaka naiiyak ako ngayon mga kabisnes kasi parang feeling ko napapabayaan ko yung anak ko. Hindi kasi talaga ako makakilos ng maayos mga kabisnes. Gustuhin ko man, ayun, katulad sa school, kuhanan ng card nila kuy-kuy. Hindi ko magawa kasi hindi ako makapunta sa school. Hindi ko rin naman mapakisuyuan si Siding patungkol doon kasi si Siding din po ay hindi rin nga nakakuha ng kasi nga may batang maliit di ba? So sana hopefully sa Friday maging okay yung pa ako, makalakad ako ng maayos para makapunta rin po ako sa school kasi gusto ko rin talagang mag-attend ng recognition nila kuy. Sana ako mga kabisnes, sana maging okay na yung pa ako, kaya talagang pinapahinga ko siya. Hindi po ako niglakad lang po ako kanina kasi yun nga kailangan namin ni Bay. At wag niyo pong baka po magkaroon kayo ng isipin na bakit hindi kami hinatid kanina, kasi po ako po talaga ang nun kay ate, nagsabi kanina kasi pumunta nandito na si ate tsaka si Siding kanina, tapos si Borno. Sabi ko kay ate, mag-tricycle na lang kami o di kaya magmotor na lang kami. Sabi ko pa nga magmotor na lang kami, diyan lang naman kami sa labasan, diyan na lang namin ipagawa itong itong laboratory kasi meron naman po dyan sa labasan nitong subdivision, malapit lang po talaga. Tapos sabi ni ate, hindi kayo magmumotor. Kung magta-tricycle, mag-tricycle, pero hindi kayo magmumotor, sabi ni ate. Hindi po pumayag si ate na magmotor kami kasi Bay ang mag-drive. So ayun, nag-tricycle kami mga kabisnes kasi nga po ang iniisip ko naman po mga kabisnes, ayoko rin po gaano makaabala kila ate, lalo na alam naman natin mga kabisnes, no, na malapit ng ikasal si Papa Dins. Gusto ko po magbigay rin sila ate ng time sa kasi ako alam ko sinasabi lagi sa amin nila ate na kuya na wag alisin niyo yung hiya na yan. Opo, andun po yung katunaran na alisin yung hiya mga kabisnes, pero kung ganyan lang din naman na malapit lang, why not sumakay ng tricycle? Sinabihan ko naman kasi din yung driver, na intindihan naman ng driver na kuya, dahan-dahan lang po kasi bawal po kasi siya matagtag, which is nagpapasalamat din ako kay kuya driver kasi ganun po yung ginawa niya, as in dahan-dahan lang din po siya, hindi po siya mabilis nagpatakbo, lalo na pag hams, talagang pagdating sa hams as in pipreno talaga siya, tapos dahan-dahan siyang yun. So yun lang, gusto ko lang sa inyo mga kabisnes para din sa kaalaman nyo, kasi mahirap din po kay iba pa naman ang utak ng ating ibang viewers, di ba? Hindi pa naman din, may iba kasing viewers natin na hindi maintindihan agad yung ganun. Pero ako po ang nagsabi nun kanina kay ate. Talagang ako na yung suggest na kasi malapit lang naman. So, yun. At bukas po makukuha yung result at may isa pang test na gagawin. Ang reading po noon is Monday kasi Monday po yung Nepro mga kabisnes. Mabilis na naman takbo ng araw. Naiiyak talaga ako kanina. Ngayon lang. Yun, umalis na si Kuy Kuy. Napagsabihan ko kasi inanong ko kasi siya na magpagupit dito lang naman sa may gilid mga kabisnes. Hindi ko nga po masamahan dahil
hirap po ako maglakad. Si Bay naman is, alam naman din natin, niyak ako kasi mali yung pagkakagupit niya, mga kabisnes. Alam niyo yun, yung gupit na, basta ang pangit talaga sa gawa ng pagkakagupit. Naiyak ako kasi sabi ko, hindi ko na masamahan yung anak ko magpagupit. Siya yung nag-aasikaso sa amin sa pag-aakyat ng tubig. Minsan pagkuha ng pagkain ko or may pinapakuha ko sa baba. Yun nga, yung sa card, hindi ko rin magawa. Pero ayun, nakiusap naman ako sa teacher na ano na lang sa akin, ipasa sa akin. At so far, mga ka-business, talagang yun lang din ang nakapagpalubag ng loob ko na kahit ganito, yung grades ni Kuy Kuy matataas. Yung grades niya is may line of 9 na po siya. Sobrang natuwa naman ako, tsaka yung math niya na doon siya nahihirapan, tumaas, talaga tumaas, kasi bumaba yun sa second grading. So nga sa third grading tumaas. Natutuwa ako, mga ka-business, natutuwa talaga ako. Sabi ko, proud ako sa iyo, anak. Proud na proud si mama, si papa, kasi sa ganitong sitwasyon na kailangan namin siya, kailangan namin ng paa, yun yung anak namin, mga ka-business, kahit bata pa. Siya yung umaalalay sa aming mag-asawa. Except po kila ate, kila kuya, yung mga simpleng bagay lang na dito sa bahay na hindi namin magawa. Si Kuy Kuy po yung alalay namin, umaalalay sa amin. Tapos, alam mo yun, pagising, ma, morning, love you ma, love you pa, sabi niya. Tapos sabi niya, sana gumaling na kayo ni Papa, sabay yakap, sabay kiss, ganyan. Napakaswerte namin sa anak, mga ka-business. Napakaswerte namin sa anak. Yun yung inano ko kanina kay Bay, sabi ko sa kanya. Kasi ayun nga, sabi niya, ba't daw hindi na lang isang ba't daw hindi na lang madiretso, dumadaan pa sa sakit. 50 daw, sabi niya. Sabi ko, huwag kang ganyan. Magpasalamat ka, maraming tumutulong sa atin. Although, hindi ko naman ginusto magkaroon ng sponsor. Hindi ko ginusto magkaroon ng sponsor sa ganitong paraan na magkakasakit tayo. Magkakasakit ka. Di bali nang wala tayong matanggap pa. Basta importante, malusog tayong dalawa, malusog ka. Okay yung anak natin. Yun yung ano ko sa kanya. Sabi ko, maliit pa yung anak mo pa. Isipin mo si Kuy Kuy na lang. Isipin mo. Ay, hirap. Hirap magpakatatag, mga ka-business, sa totoo lang. Sabihin na naman iba, daldal ako nagdaldal. Ang hirap po magpakatatag. Kayo po yung lumagay sa sitwasyon ko. Sobrang hirap po magpakatatag. Lalo hindi ako makakilos ng maayos. Gustuhin ko man, hindi ko magawa. As in, ang hirap, mga ka-business. Pero tinatry ko. Ginagawa ko yung best ko na maging matatag. Kanina talagang naano lang din ako kasi ramdam ko yung takot ni Bay. First time niyang magsabi na natakot siya. Hindi niya yun kayang aminin sa sarili niya, sa totoo lang. Hindi niya magawang aminin, pero kanina inamin niya talagang natatakot siya, mga ka-business. Yun yung sobrang yung puso ko na naamin niya sa sarili niya, natatakot siya sa sitwasyon niya. Kahit ako, sobrang takot ako. Sobrang natatakot sa lahat ng mangyayari. Pero pinapanalangin ko, pinagpapanata namin gabi-gabi yan na sana yung sakit niya hindi malala. Yung sakit niya kaya lang ng gamot. Sabi ko, kahit yung natin, sauli ang motor, kung kailangan natin sauli ang motor, sauli natin. Para lang sa gamot mo. Para sa gamutan. Kaya ko isakripisyo lahat, mga ka-business. Kaya ko isakripisyo lahat. Para sa asawa ko. Sensya na kayo, nagiging emosyonal na naman ako. Hindi ko lang po maiwasan talaga dahil
nagpatong-patong yung nararamdaman ko mga kabisnes. Ilang araw ko na naman itong hindi iniyak ngayon. Hindi ko na naman kaya, lalo na nakita ko naging mahina siya kanina. Ganun lang siya, kunwari masaya, kunwari nakangiti, pero alam ko deep inside takot na takot siya, takot na takot yung pakiramdam niya, hindi niya lang maamin kasi ayaw niya sigurong maipakita sa akin. Hindi ko alam kung ano yung ano niya kasi yung tinatanong ko siya, hindi siya sumasagot mga ka-business. Hinahayaan ko na lang, hindi ko na lang din kinukulit kasi mahirap. Mahirap na, diba? So, ayun lang, antabayanan na lang natin mga ka-business kung ano yung magiging resulta ng test niya. At lagi ko rin monitor yung sa ihi niya kasi nag-take po siya ng for bleeding, ma-stop sa pag-bleeding mga ka-business. Sana mahinto, no? Para din kahit paano mapanatala kung hindi yung pabalik-balik ba. Kasi nangyayari katulad kaninang umaga, umihina naman siya ng iba yung kulay. So, parang kinabahan na naman ako. Tuwing ganun mga kabis, yung kaba ko talaga, hindi ko talaga maiwasan. So, ayun. Sensya na kayo mga kabisnes. At salamat po ulit sa mga nag-pray. Salamat ng marami sa lahat-lahat po ng mga nagmamahal, nagpaabot ng pagmamahal. Ayun, kay Ma'am Julie Kapulong. Ayun, salamat po. Pumasok na po sa account ko yung pinadala nyo po. Maraming salamat po. Malaking tulong po yun kasi ayun, may mga iba pang gagawin na test. Marami pa po mga kabisnes bukas makukuha yung result, tapos yung isang test, hindi ko alam kung magkano yun mga kabisnes, kung magkano yung test na yun. Tapos ayun, yung doctor's fee ulit sa ano, tapos panigurado yan, may resetang gamot, at saka hindi ko na kasi inaalis sa kanya yung mga prutas mga kabisnes. Ayun, kailangan niya na po yun na lagi magpo-fruits. Tapos yung banaba, ayan, umiinom naman siya ng banaba. Ayun, so abang-abang na lang din po tayong lahat sa update mga kabisnes. Sana hindi pa rin po kayo magsawang ipagpanalangin or ipanalangin yung kondisyon ni Bay. Salamat po talaga ng marami sa inyo, sa inyong lahat. Maraming salamat po. We love you all po mga kabisnes. Basta binabanat na po tayo palagi. And Boss Dave, happy birthday. Ayun, pupunta kami dun mga kabisnes kasi birthday ng ating Boss Dave. No? So, God bless po sa ating lahat. Sana hindi po kayo magsawang suportahan ng una Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dis TV, Mrs. KB Official, Famous Budang Official. Siyempre po, channel ng mga kagwangs, mga kabisnes, please po, supportahan natin yan. Again, salamat po sa inyong lahat. Sa mga sponsors po namin, thank you so much po. We love you all mga kabisnes. I've come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I'll keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes, possibilities. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. If I fall, then I'll get back up, try again, come back